Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabiyan launa 3 sa hapon. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sa ilang pagpaninguha nga matikong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sport Zone. Sabado, Hulyo 5 tuig 2025. Yang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabayan sa aton nga pagpangalagad. Kadulong aton sa inyo no, ang pila ka mga tararapang doon nga balita sa hinampang. Una diri mga kabayanan ang mga top chess masters no. Sa pungsod magasambuwa mga kabayanan sa Touch Move 4th Edition Individual Open Rapid Chess Tournament nga natala na sa Agosto 24. Best of the best no sa hampang chess maga-compete sa sining kompetisyon. Samtang mga kabayanan, ang liga ng barangay no diri sa Iloilo, mga kabayanan ginbuksan nila kaina sang aga ang paliga nila mga kabayanan. Muni ang Iloilo Provincial Barangay Officials League Season 2. Maginapangunahan sang ila liga president si Liga ng mga Barangay Iloilo Province President Amalia Dibuque. Kabati naton sa inyo karon no ang mensahe niya sa mga athletes kag kaina no sa press con man no balang i-expect sa mga kauturan naton anong lauman nila sa sining paliga para gid niya sa mga barangay officials. Ete suno sa iya masami silang nag-organize ng liga sa ila lugar at subong ay sila sa obrahon nila mag-focus sa hampang kag mag-enjoy. Sa dugang pa naton nga balita, kaligad ang duha ka successful nga season ang JB Amateur Basketball League na talana naman no nga magbukas ang panibag-o nga season. Muni ang School Wars Basketball Tournament. Kini nga mga nag-intra na nga mga schools, ang mga bag-o nga schools nga maga-participate. Ang tawo nila no, ilang tsansa sa kadalagan makuha ang trophy. May bag-o no kag highly anticipated nga tournament format, so i-discuss naton ina karon diri sa aton nga pagpangalagad.
Kag di subong no off season sa NBA sako ang mga teams, coaching staff sa pag-acquire sa mga bagong players. Tapos may mga ibang mga teams gati kung sa ila pa matyagan ang amo nga player, amo nga players hindi na siya effective sa system nila, may trade na nga ginahimo ang mga teams. Otso minutos makalikat sa takna nga alauna sa hapon. Sa nasiling na naton mga kabyanan, ang liga ng mga barangay diri sa Iloilo nagkandak sang provincial, nagbukas no sang Iloilo Provincial Barangay Officials League Season 2. Ginpangunahan ni Cap Amalia Dibuque ang liga ng mga barangay president sa Iloilo. So ato ni pabati sa inyo no ang mensahe kay na ni Cap Amalia sa mga officials nga nagbuylog ina no sa opening sang ilang paliga volleyball kag basketball ni ning mga sporting events intrahan sa mga opisyales ng barangay sa Iloilo. Today, as we officially open Season 2 of the Provincial Barangay Officials League, we're not just kicking off another exciting season. We're celebrating another opportunity to strengthen our bond as barangay officials. Magkilalahay liwat, magdinuliganay liwat, kag mag-enjoy liwat as one united liga. This league has been more than just a sporting event. It has grown into a tradition we all look forward to, where leaders come not as rivals, but as brothers and sisters in public service. Ginakalipay ko gid na this year, nakita ko na mas mataas ang excitement, mas mataas ang preparation, kag mas determinado ang kada distrito. From the team lineups to the matching uniforms, and even may mga bit-bit na cheering squads, makita ko gid na ginhandaan yung ini sang maayo. The energy is really contagious, and it speaks volume about how much this initiative means to all of us. Hindi lang basta liga. This is our way of fostering teamwork, building friendship, and proving that unity and sportsmanship is truly alive among us barangay officials. Ang liga nga ini, hindi lang akon, kundi aton ini tanan. Gusto ko gid magpasalamat sa akon mga liga presidents nga wala untat suporta sa aton programa. And to all our barangay officials nga ari diri subong, gusto ko gid magpasalamat sa inyo. Magpasalamat sa pagbaton sang tawag sang inyo liga president na maging representante sang inyo distrito. Abi bayaw kamot sa mga barangay officials nga nag-intra na sang season 1 sang PBL. Abi bayaw kamot? Nahidlaw gid ako sa inyo. Nahidlaw ako makita kamo ga ilinupod, nagasinadya kag nagahinampang. Abi bayaw man kamot sa mga bag-ulang nag-intra. I welcome you all to our Provincial Barangay Officials League. I hope na mag-enjoy ka mo, make new friends, and make new memories, no? Isa lang ang ginapangamuyo ni Cap Amalia. Ina nga hindi man kamo tanto ka mag-close, kag mag-bonding. Kay basi si Cap Amalia ang basulon sang inyo mga bana, kag asawa, mga nobya, kag nobyo. Kay may lain na kamo nga distrito kag banwa ginabisitahan. Okay? Gusto ko man magpasalamat sa akon pinalangga nga congressman and Mayor BP Beron, ginarepresentar ni Honorable Hernan Beron and Lola Dayan sa pagpahulam ninyo sang inyo matahom kag manami nga gym. No? So madamo gid nga salamat
Also to our Liga Press Noel Brillantes of Barotac Nuevo, madamo gid nga salamat sa pagbulig sa aton secure sa mga permits na kailangan para matigayon ang aton aktibidades subong. As I end, let this season remind us that while trophies and titles are great, our greatest win will always be the friendship we build, the teamwork we strengthen, and the unity we carry as barangay officials. Basta kita nga mga barangay officials magululupod, wala sang imposible. So madamo gid nga salamat sa Batian si Cap Amalia Dibuque, ang Liga ng mga Barangay President diri sa Iloilo. So may hindi man magtamaan ka close ko, no? Hampang lang ha, hampang. Huwag gid problema nga magpakig-abyan. Pero hindi gid tama ka close. Kay base ko sa iya. Sin maglain ang distrito ni sa mga barangay officials bla. May lain na silang inabisitahan. Pero hindi ano ni, namin gid nga opportunity para sa mga barangay officials nga magkilala na man sila. Usually abi ang kakilala na kung taga Miagao ka, usually mga kilala mo ang taga Miagao lang man ng mga officials. Pero ari sa paliga ni Cap Amalia, damo ka sa mamit, damo ka sa makilala dira. Ito ang camaraderie sa mga opisyales. Pag ano ba lang i-expect sa mga nag-inintra, no? Premyo, gusto nyo manobal kung ano kadako ang premyo sa basketball kag volleyball. Ari pabati naton sa inyo, no, ang mensahe mga kabiyanan ni Cap Amalia Dibuque sa press con naman niya, no, kay Ina sa opening sang provincial barangay officials League Season 2. Ini is, ang ginatawag din natin is Provincial Barangay Officials League or shortcut natin yung PBL Season 2. No? So Season 2 na ni namon, ginaubra na ni natin last year. Ini, a liga ini nga gina-compose solely of barangay officials na. No? So namin man, kay makita mo do excited ang tanan subong nga adlaw, kag makita mo gid nga compared to last year, mas preparado tanan nga distrito subong. What's the new event highlights natin for today? Walang event highlight will be the opening kay makick off kita sa start sang aton nga PBL, and at the same time may ara na kita first game karon between 1st District and 4th District, 2nd District and 3rd District, no, for both volleyball and basketball. So munang highlight, tomorrow may another game naman kita sa Banwasang Pututa naman ang ma-host. So I think ang second game would be 4th District versus 5th and 1st versus 3rd. Ano naman ang aton games for tomorrow. So, season 2 subong, no? Season 2. May adjustment ka po, Philippines. So, mas pagiti siya. Well, mas naging pataas na ang price. Mas tinataas na from 50,000 subong 60,000 na ang champion for both volleyball and basketball. Mga aton pagidyagin tweak is mas pinagamay naton ang players kay last year ang amon players were 30 players. So subogin 20 na lang namon kay iban manggaling nga players hindi man makahampang pag maayawan accommodate ang mga liga president magpa-practice ang 30 players. So subogin maximize na lang namon into 20 players. Ano ba importante ni board sa mga opisyal na makapares nito? Well, the main reason behind this initiative is to build a stronger camaraderie between barangay officials throughout the province. Hindi man permi nga makakilalahay ang mga barangay officials. Kasi ganing iba niya barangay officials, ang kilala lang nila, ang kaupod nila nga barangay officials sa barangay o ang ilan neighboring nga barangay. Pero subong, ginatagan ta sila opportunity na magkilalahay sila, magbanding, at least may ara sila shared insights kung anong pagdumala sa isa sa mga barangay. Pila sa kabilutan ng mga barangay sa nag-participate? Subong ang nag-participate, we are around 200 barangay officials ang nag-intra. Kaya nga, we have 5 teams, so to a minimum of 20, so more or less 200. Aside sa prize, wala sa chosen beneficiary? Wala pa na namo na panumduman hindi may beneficiary. Kay subong ang aton subong is building camaraderie kag mag-enjoyment. So ang aton nga mga chosen beneficiaries, ibutang ta na next sa aton nga Liga Day celebration. Nami na gani mga suggestion na may ara kita beneficiary barangays. Pero isulod ka na sa next nga activity which is ang Liga Day nga pala abuton sa August.
Nakafocus ng kita board sa sports or Sa amo ni nga program. ano nga mga sports ang involved diri? So this is both basketball and volleyball. Yeah. Or ang mga nag-participate, related yung mga iban nga na binapit ang kinasilbang na pag mga import na. Ay, hindi. Bawal na dira. Kaya nga, apart sa requirements ang ato ni Liga City is may DILG certification na nag-certify nga ang isa ka player, barangay kagawad or barangay kagawad or barangay captain. So nga ato diri subong bawal lang ang SK sa basketball. Kaya medyo budlay ang magkontra pala ang mga iba niya barangay kagawad. Kaya mas may energy gid ang SK. So subugin solita lang nga barangay kagawad and barangay kapitan. Makibot ikaw nga damo-damo gali professional players diri sa Iloilo nga naging kagawad na so muna mas competitive ang mga hinampang naton subong kay kadamo-damo na ginatawag nga import players or commercial players nga nagbalalik sa ila nga barangay kag nagpadalagan kagawad. So far I think namo kita di commercial players na subong. Pila ka days ni siya? Bilog nga bulan. So 1 month, I think more than a month, 1 month and a half. Kaya wala pa namon na set kung din kitang venue for the championship and semifinals. So, Did you get the inspiration? the inspiration behind this, because when I started sitting as barangay captain, I realized nga, puros lang ang kapitan or ang barangay officials ang nagaplano sang paliga sa mga SK, no? Pero doon never gid nahatagan highlight ang mga barangay officials na sila man ang makahampag. So muni nga sa aton subong sa liga, nag-ubra gid kita activity. Doon may ara man bala enjoyment kag camaraderie building diri sa liga. Age limit. Age na wala age limit. Kung kaya pa sang kapitan kag kagawad magdalagan, okay lang. Saan sa ila wala na? May ara kami ginhatag nga assistance worth 20,000 pesos per each district nga makabulig sa ilang pagpakahaw, pang ilang practice. Pero most of it, kapasalamat man ako sa mga liga presidents o mga municipal liga presidents, kaya may ara man sila nga doon na build man yung camaraderie towards each other. Kaya gamitin na sila separate nga per district, kapangita man sila pondo from their mayors, congressman, nga makahatag bala sa gamay nga funding para sa ilang mga practices at sa kada games. Sa nagliga niya season na board, ano ang nag-champion overall? So, ang overall for volleyball, ang nag-champion sa aton is the 3rd district. Sa basketball naman ang nag-champion 4th district. Yes. So, subong, I think, batik-batik ko sa ila tanan. Tanan sila subong hindi na magpapirdi. Ay gusto na gid nila makuha ang championship. Given yung may cash prize, pero dungog na gina sa ila distrito pag ginabit-bit nila. Competition sa national board, imbes na mag-champion, kasi Ina-try ko pa na siya po sa amon yung National Liga nga base testingan tanay sa regional. That is in the future plans. Pa kayo nagsinako man tanan, di ba na? Pagpungko naman, after a few months, nag-prepararos na for election man, nagdamo man ginaobra mga barangay officials. So hopefully, ginaduso ko gina siya actually na mag-start kita from regional lang anay, nga panay lang anay, magkontrahanay nga barangay officials. Pero so far, plano pa lang na, in a concept, hopefully ang mga kaubod ko sa region, makapangita kami chimpo, na maduso pagid, kay feeling ko ma-champion gid ang Iloilo province. Grabe, no? Batian si Cap Amalia Dibuque, ang Liga President ng Iloilo Province. So after sining, may mga plano, ati kung pwede nga, kung sino madaog sa sining nga paliga, mag-represent sang Iloilo sa regional naman. Plano sila nga mag-iwat sang regional nga paliga. Ati sigurado si Cap yung madaog ng Iloilo. Grabe mo kumpiyansa si Cap Amalia, no? Pero ang namigid sini, kaya mga barangay officials siya magkilalanay. Hindi man niya nga bugas-bugas na hinampanganay. Sadya-sadya lang niya. Pero sadya-sadya, pero ang magkakampiyon may 60,000 pesos. Last year, 50,000. So, kay Cap, subong 60,000. Ikaw, Bla, ano ka pa? Din ka pa sinaman. Makahampang ka na, may premyo ka pa. Pag may subsidy ni ang liga sa mga nag-participate ng mga officials,
sa basketball kag volleyball. Kag syempre ang liga president mismo sa Banwa may ginahatag man ini sila nga suporta. Syempre hindi man basta-basta kasi for example sa Barotac ang venue, ang mga taga first district mabiyahe man padulong sa Barotac. Ang mga athletes man from 4th to 5th district mabiyahe man. Ang 4th medyo lapit-lapit lang. Ang 1st, 2nd, 3rd kag 5th amo nang magabiyahe sa Tamasak Arena. Pero may mga masobray sa kabulan kag tunga niyang paliga preparasyon man sa Liga Day sa August. So ang plano sini ni Cap no ati may mga playing venues man sa iban pagid ng mga lugar. So bantayan ina no ika-post niya ina kuno suno sa iya sa mga sa iyang social media account para ngati masuportahan niyo man no inyong mga barangay officials dira. "23 minutos makaligad sa takna nga alauna sa hapon." Sa ibang panaton nga balita, ang mga top chess masters no sa pungsod pagasambuwa sa Touch Move 4th edition Individual Open Rapid Chess Tournament sa Agosto 24 sa atrium sang SM City Rojas sa Capiz. Ang event na expect no to be the largest chess tournament nga ginconduct sa Rojas City kag sa probinsya sang Capiz. Mga kabinan, it will feature 24 ka mga titled players. Pinalakipan sang 3 ka Arena Masters, 8 National Masters, 4 FID Masters, 5 International Masters, kag 4 Grand Masters. Sila sa mga magahampang si Philippine 3rd GM Rogelio Joey Antonio, 7th GM Darwin Lailo, 10th GM John Paul Gomez, 18th GM Daniel Quizon. Ang tournament will follow a 7-round Swiss system format. Kada player will be given 15 minutes kada hampang kag a 3-second increment after every move. International Masters ginalakipan na Ronald Dableo, Jose Efren Bagamasmad, Hamed Nouri, John Emmanuel Garcia kag Angelo Young. Leading the Philippine 5 Masters, Young Prodigy, Alikin Nuri Esang Escalante, kaupod sa David Lorta, Ruel Abelgas, kag Christian Giancarlo Arca. National Masters, nalakipan ng Francis Hoxon, Capiz first ever National Master, kag hometown favorite Cesar Mariano, Iloilo's second National Master, Fritz Brian Porras, taga Guimaras ini. Alan Canton Host sang Hingoog City, Misamis Oriental kag nag-iisahanon nga female national master si Mira Mirano. National Masters from Negros Island, maghampang si Ted Ayan Montoyo, Edwin Tan kag Etzel Montoya. So sadya ni exciting ning hinampanganay kag kadamo gid sa mga participants nga for sure damo gid kamo sa learn sini mga aspiring chess masters muning opportunity ninyo maglantaw sa ila no lantawon ko nanong mga hulag nila mga diskarte nila sa patag sang chess. 26 minutos mga kaligad sa takna nga alauna sa hapon. Sa aton nga pagbalik dugang nga mga balita aton nga patpaton diri sa programa Sports Zone. Ang masamang balita parang nakakahawang sakit yan. Pagpatuloy na kumalat, apektado pati ang buong komunidad. Ang lunas sa mga haka-haka, maling impormasyon, chismis ay ang pagiging mapusisi at mapanuri. Pigilan ang pagkalat ng sakit na ito sa lipunan. Mag-verify mula sa mga legit sources at mga opisyal na tanggapan. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ha? Ano yun? Sarado mo. Alin? Sino ka? Sarado mo ang pinto. Ay! Oh yeah!
Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at itigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain. Hindi ka pa sisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Pahatuhon, balikat ulo, kita, kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga pagbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng ating baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Putulin mo na yung
puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno, nagpapaganda sa bahay. Yung bahay nga natin, galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao. Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. Ang pagka-agresibo o kaimulon ang nagtulod sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payansang imulinghod nga pahuna-una. Gintudluan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit ka magsupak sang layi. Ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi magkaadlo. Magtawag gilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit nga istasyon sang pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kon RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tugtog 5 ka milyon. Ini isa ka pahinungdo sa Office of the President, PIA, Visayan Folk Foundation Incorporated, UNICEF, NBP, kag ining istasyon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. 36 minutos, mga kaligid sa takna nga launa sa hapon. Padayon ka mong nagapamati dari sa Japon sa programa Sport Zone. Sa nasiling na nato, no, ang mga team subong sa National Basketball Association, mga sako ini sila subong. Ibangid man, siyempre gusto nila magpabaskog ng team. Acquire sang mga dalagkuan ng mga ngalan, no, sa patag sang basketball na makabulig sa ilahandom nga makakuha sang kampyonato. Kagti siyempre makaka-content sa bagulang nagkampyon sa NBA o anything liwan ang Oklahoma City Thunder. So ari no, pila sa mga movements, contract signing ginhimo no sa mga teams. Si Larry Nance Jr. is signing a deal sa Cleveland Cavaliers. Balik siya, no? He played for 4 seasons, 2017 to 2018 to 2020 to 2021. Moritz Wagner sa Orlando Magic agreed to terms on a 1-year, $5 million contract.
Si Jabari Walker naman, nag-sign sang contract sa Philadelphia 76ers. Jackson Hayes resigns with Los Angeles Lakers. Tapos ang part kabahin sa kontrata niya sini no trade clause pa. Hayes should be able to provide some depth sa Lakers front court rotation. Matapos nga na-acquire ng Lakers si DeAndre Ayton. Sa inyo, no? Sa inyong paglantaw, makabulig ba si DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers? Matapos nga nag-agree siya no, nga mag-sign sa LA Lakers following sang contract buyout with Portland Trail Blazers. Magsiling kitang nga buyout, bayran nilang nabilin mga kontrata, pwede kanila ihatag sa ibang nga team. Tido, ano no? Ginansya ka kaya bilang player, no? Pumagamo sinaya, release ka, wala sang balik sa team. Pareho kay Damian Lillard. Kay Damian Lillard, 5 pa nakatuig mo ang kontrata niya. In buyout man to siya sang Milwaukee Bucks. Pero ang deal, ang base sa mga information nga nakuha nato, ang deal ni Ayton with the Lakers, 2 ka tuig for 16.6 million. Ba, do ka barato, no? Kay ano ni sila kasa upod ni sila sa draft. Ka-draft ni sila ni Luka Doncic. Pero may balayran yang Portland kay DeAndre Ayton worth $34 million. So kumbaga ang iyas ng Lakers ano na lang to ya? Pangdugang na lang to ya, no? Why man hindi ka manggid hindi ka kasiling nga napirde ka. Actually ang mga team gid yang nag-buyout yang mo ginahiyang may dako nga balayran. Si Dante Exum nag-resign man sa Dallas Mavericks 1-year contract. Spencer Dinwiddie sang Dallas nag-sign sang contract sa Charlotte Hornets. 1-year deal mga kabyanan. Si Eric Gordon naman nag-resign sa Philadelphia 76ers. Si Trey Mann nag-resign man sa Hornets. Si Duncan Robinson sang Miami gin-acquired sang Detroit Pistons and signed and trade mga kabyanan. 3-year, $48 million contract. Ang kabaylo si Simon Fontecchio. Tim Hardaway Jr. signs with Denver Nuggets. Si Pat Connaughton, trade mga kabyanan sa Charlotte Hornets. Sa Bucks ini siya mga kabyanan. Si Gary Harris, nagpirma ng kontrata sa Milwaukee Bucks. Si Jonas Valanciunas in-trade sa Denver Nuggets pero may mga information nga hindi siya gusto maghampang sa Denver. Si Miles Turner naman after 10 years sa Indiana Pacers, nag-sign siya ng contract with the Milwaukee Bucks on a 4-year, $107 million contract. Si Jerchon Yabusele has signed a 2-year, $12 million contract with New York Knicks. Gary Trent Jr. nag-resign man sa Milwaukee Bucks. Jordan Clarkson nagpirma ang aton nga kababayan, nag-sign sang contract, intends to ink a deal wala pa kay may mga waivers pa. Pero sa New York Knicks ini siya magahampang. Torian Prince magahampang liwat sa Milwaukee Bucks. Si Mason Plumlee naman alin sa Phoenix nag-agree sang 1-year $3.6 million deal with Charlotte Hornets. Luke Kennard from Memphis magahampang na siya sa Atlanta Hawks.
Si Nickel Alexander Walker nagpirma naman sa kontrata sa Atlanta Hawks, 4-year, $62 million contract. Deserve niya ni. I mean, di man ni basta-basta ang performance ni Alexander Walker sa Minnesota. Si Brook Lopez naman maghampang sa Los Angeles Clippers. Si Caris LeVert nag-sign sa contract sa Detroit Pistons. Clint Capella magabalik sa Houston Rockets on a 3-year contract worth $21.5 million. Si Luke Cornett naman, no, 4-year deal, 4-year deal, no, bali 41 million ni siya with San Antonio Spurs. Wow, ari madamo ni nga fans ang Golden State ang nagakasubo, no, sa pag-depart ni Kevon Looney sa GSW as he joins the team, mga kabyanan. And Zion Williamson, niya mo niyang New Orleans Pelicans on a 2-year, $16 million deal. Bruce Brown, mga kabyanan, balik sa Denver Nuggets on a 1-year deal. Dennis Schroeder, bago si Schroeder, nino kada tuwig, lain team mo. Sacramento Kings naman subong si Dennis Schroeder, mga kabyanan. Si Ty Jerome magampang sa Memphis Grizzlies. Michael Porter Jr. gin-trade sa Brooklyn Nets. Samtang nakuha naman sa Nuggets si Cam Johnson. D'Angelo Russell signs with Dallas. 2-year deal worth $13 million. Kaya ang purpose ni mga kabyanan pagkaserbi ni siyang starting point guard anay. Sa paglantaw naton siya ni mga starting point guard. Samtang wala si Kyrie Irving. Terrible na yung front court sang Dallas, kaladlukan. Derek Lively, si Daniel Gafford, Anthony Davis, tapos may small forward kapada nga si Cooper Flagg nati, kung si Jason Kidd ang paghambalon mo do, gusto niya pa nga point guard si Cooper Flagg. Si Dorian Finney-Smith nag-sign sang contract with the Rockets, 4-year contract worth $53 million. Two-way player man, no? Si Dorian Finney-Smith. Si Jaren Jackson naman, kadapos ang contract niya, no? 5-year, $240 million deal with Memphis Grizzlies as part of a renegotiation and extension. Aba si Jeff Green magahampang ba, no, sa Houston Rockets, 1-year deal at the veterans minimum. So pila ni ang veterans minimum? Isan pa ano ka lang, no, pa hintok-hintok lang. Sige pagyapon ng imong hampang. So muna, no, pila sa mga latest developments subong nga NBA off-season. So balantayan ang iban pagit sina nga mga developments, no. Bagay July pa man lang subong eh. Temprano pa ni August, September, October may 4 to 5 pa ka bulan ng mga teams. Iba ni nagapulo pa huway pa ni, naga-relax ng mga players. So bantayan, no, ang pila pagit ka mga updates sina mga kabyanan. 46 minutos magaligid sa takna nga alauna sa hapon. Pero ang nakita nato ng pinakadakugid nga development subong, no, sa off-season ang pagsaylo mga kabyanan ni Kevin Durant sa Houston Rockets. Kaibalaan mo ang Rockets subong top 2 teams sa Western Conference ang elimination. Medyo nakulang lang sila, no, na naperdi sila sa first round, game 7, no, kontra sa Golden State Warriors. Pero makita mo ang lineup nila. Kagteng ila coach si Ime Udoka.
Mula to siya na-suspend sa Boston Celtics. For sure nakakuha na sang kampyonato man si Coach Ime Udoka bilang head coach. Kaya siya tong head coach mga kabiyanan sang Boston sang 2022 eh. Subong ay kita kabalo kung ano ang obrahon pagit no sang Houston Rockets, pero sa nakita naton formidable ang lineup nila. May mga ano lang sila no, may mga trade lang sila ng mga players, pero for sure magabalik ini sila sa playoffs. Depende na sa head coach kung paano niya i-utilize ang kada player, paano siya mag-run sa mga opensa nila, at paano nila i-execute man ang ilang mga defensive schemes. Drama lang na paano mo i-utilize ang imo player, paano sila maging effective sa imo nga system. Kasi bilang isa man ka head coach, kabalo ka man mag-adjust. Dapat in-game adjustments mo. Kung run and gun ka sa matapos ang fourth, run and gun ka lang pick and roll, damo ka siyang pwede mahimo. Zone defense, sa depensa naman, or man-to-man, full court, kung damo ka siyang pwede hatag dira na pwede balatunaan sa imong mga players. Pero dako gid nga bagay no ang pagkuha sang Houston Rockets kay Kevin Durant. Sa pihak naman ang isa gid sa mga contender sa gihapon dira sa Eastern Conference. New York Knicks nga daan mo man sa gihapon ang lineup nila no. May Jordan Clarkson sila nga instant scorer na yakon sa coming off the bench si JC. Ang Indiana naman medyo na sila dira si Tyrese nga daan kinanglan nila maghimo sang desisyon kung sino mangin starting point guard nila. Sa pagkadula naman ni Miles Turner, sino ba lang magabulos? Si Tyrese Haliburton nga daan siyempre pila pa nakabulan kag sobra guro na isak tuig no ang Achilles tendon injury niya. Muman si Jason Tatum. Hindi naton gusto ni matabo sa mga players galing kay part gina sang isang ilang karera ang mga kabaldahan. Pain nyo lang balabasi ang hampang na perdi sang Golden State to ang Houston Rockets sa first round. Pagka second round, game 1 pa lang, why na nakahampang si Steph Curry. At naka-apekto man sa Golden State. Okay kita kabalo Muna bala may mga what if kita. What if nagampang siya? What if nakampang si Steph? Sino yan magdaog sa ila sa Minnesota? Diba? What if nagdaog sila? Maka-contend bala ang Golden State sa OKC? Sa pihak, ang pamangkot nun, what if wala na balda si Jason Tatum? May chance pa sila yan na ma-reclaim ang throne nila last year. Diba? Kadamo kasi what if Galing, ang team nga healthy asa sa matapos ang season, ako idyan chance nga sila ang nagakampyon. minutos makalikat sa takna nga alauna sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita at patunod sa masunod na edisyon sa programa Sports Zone. Pinapasalamatan natin mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Alan Defantes sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.